Napakalungkot ng pangyayari ngayon sa manga world. Ito kasing creator ng Dragon Ball Z na kung saan isa rin ako sa fans ng Dragon Ball Z na yan. Sa Japan nag-umpisa yan, 1984 nang ginawa ang anime na yan ni Akira Toriyama. Namatay siya kahapon dahil sa hemorrhage sa kanyang utak. Atin panoorin ang balitang ito. Ating saksiyan. Goku, Piccolo. Sino bang di nakakilala sa mga karakter na ito mula sa manga at anime na Dragon Ball? Dahil lang sa Japan sikat, kundi sa buong mundo. Pero ang saya na dulot ng kanilang kwento, napalitan ng lungkot sa biglaang pagpanaw ng may akdang si Akira Toriyama. Sa edad na 68, na maalam ngayon ng araw ang tanyag na manga creator dahil sa acute subdural hematoma o namuong dugo sa utak ayon sa kanyang kumpanyang Bird Studio. Maraming kasama niya sa industriya na nagluluksa ngayon. Si Ichiro Oda, na creator ng isa pang sikat na manga na One Piece. Inalalang inspirasyon iniwan sa kanya ni Toriyama mula sa kanyang kabataan. Malaki talaga ang impact ng Dragon Ball Z sa anime. Kasi ito yung cartoons, ito yung animation na nag-umpisa ng action. Parang violent action. Kaya nga ito for adults ito. Kaya rated R ito kasi restricted siya for children. Kasi napaka-violente ng eksena ng Dragon Ball Z at hindi ito pambata. Kaya ang nanonood nito ay mga kasing edad natin, 1984, tayo yung mga high school pa noon, at hanggang sa henerasyon sa ngayon ay pinanood itong Dragon Ball Z. Kaya si Akira Toriyama ay parang si Stanley din yan ng Marvel Superheroes na nagpapaalam na rin. Kaya condolence to the family of Akira Toriyama. Anya malaki ang nagiambag ng namayapang manunulat sa paglikha ng panahong tinatangkilik ang manga, mapabata man o matanda. Nagpahid din ng pasalamat at respeto ang Naruto creator na si Masashi Kishimoto. Anya ang Dragon Ball ang nagsalba sa isang batang taga-probinsya na tulad niya. Si Toriyama, siya raw kasi ang naging inspirasyon niya sa paglikha ng manga. Nagpahid din ng pakikiramay ang gobyerno ng Japan sa pagkawala ni Toriyama. Ayon kay Japanese Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi, malaki ang ambag ni Toriyama para makilala sa buong mundo ang Japanese content. Ayan, totoo yan dahil diyan talaga sa Dragon Ball Z, diyan ako biglang nagkaroon ng hilig sa ganyan na anime. Yung katulad ng The Flame of Rika, yung Ghost Fighter, pero lahat ng mga yan, pati na yung na itong Naruto na anime na lahat ng mga yan ay ang genre niyan ay parang violente na anime. Kaya hindi ito pambata. At lahat ng mga yan ay inspired. Lahat sila tumitingin sa gumagawa ng Dragon Ball Z, si Akira Toriyama, kasi napakagaling ng pagkagawa nito. At kakaiba siya kumpara sa mga nauunang cartoons na puro lang comedy. Itong Dragon Ball Z ay talagang siya, action-packed at violente talaga siya na anime. Kaya marami ang nanonood nito, hindi lang matatanda ng kasing edad natin. Kasi ako ngayon ay 50 na at noong 1984 ako'y high school niyan. Kaya from high school to college, sa ngayon mga college students nanonood ng mga ganyan na Dragon Ball Z. At pumanaw na ang gumawa niyan kahapon lang. Kaya tayo ay nagkikiramay sa pamilya at sa namayapang si Akira Toriyama. Gayun din sa paglago ng kanilang turismo. Ramdam din ang lungkot mula sa mga tagahanga. Kabilang dyan ang mga Pinoy na tumangkilit sa Dragon Ball mula pa sa kanilang pagkabata. At hanggang dito lang tayo sa ating reaction video tungkol sa pagpanaw ni Akira Toriyama, ang author at gumagawa ng karakter na Dragon Ball Z.
Hanggang sa muli mga ka-art lover, paalam!